Hello po mga ka-Journey, Mike is here and welcome to another episode of Journey Mo, Kwento Ko. And today's episode, sasamahan po tayo ng ating lovely host. Yes, thank you, Mike. Hello mga ka-journey. My name is Ems and I'm going to be one of the hosts for today's episode. Exactly. So today's episode, we're going to talk about perseverance. And of course, hindi kompleto ang ating episode today kung wala yung ating invited guest. Oo. So ngayon po mga ka-journey, yung invited guest po natin ngayon is actually a very close friend of mine. We've known each other, Mike, for more than 10 years na actually. 10 years? Ang tagal Yes, na. matagal na. Oo. And we're so very happy na pinag-ulang kanya kami sa invitasyon. So without further ado, let's welcome Joanne. Hello po! Hello mga ka-journey! Hello, Joanne. Welcome to Journey Mo, Kwento Ko. Thank you po. Thank you for inviting me Yeah. last year po. Yeah, we heard maganda yung story mo pagdating sa life testimony mo about perseverance, right? Pero siguro i-define mo na natin sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, kung ano bang ibig sabihin ng perseverance. Yes. So if you ask me, Mike, no, perseverance is actually the strong determination to overcome challenges and obstacles in life, and also the determination and strong yung gusto mo talagang maging successful sa kung ano man yung gusto mong ma-achieve. So in other words, ibig mong sabihin kailangan tayo mag-persevere in order to survive and overcome bawat challenges and obstacles natin sa buhay. Yes, And that's right. Yeah, and I think ito yung isi-share sa atin ni Joanne. Oo. Ano-ano yung mga pinagdaanan niya at paano siya nakapag-overcome simply because of perseverance. Right, Joanne? Yes. Ready ka na ba? Pwede na po. Okay, sige. Sige, so to start off, kasi po kami ni Joanna magkakilala na kami. So alam ko na yung story niya. Pero para din po kayo makilala niyo siya ng mas maigi, tanungin po natin siya kung ano po yung background niya and ano po yung paano ka naging OFW. Okay. I've been working overseas for almost 15 years na po. Okay, so sa 15 years mo na pananabaho bilang OFW, ano yung mga nag-stand out na mga experience na pwede mong i-share sa mga nanonood natin sa atin ngayon? During those time po kasi parang it's overwhelming. Kasi of course nung una po ako dito parang medyo naninibago kasi it's a huge adjustment from my comfort zone. What I usually do kasi po dun sa Pilipinas is from work, going home, kasama yung family. But in here, you have to live on your own. Yes. So, medyo parang naninibago ako na wala po akong lolang matatakbuhan, wala kang lolang makakausap, or kapatid na pwede mong pagsumbungan. Dito po talaga, you have to stand and live independently. I think yan talaga yung usually struggles ng mga OFW. Yes. Lalo na pag nag-iisa. Yes. Di ba? Kaya napakahirap din minsan maging OFW. Oo, totoo Ikaw yun. ba naranasan mo na maging OFW? Oo naman. Actually, matagal na rin ako naging OFW. So, siguro pareho kami ni Joanne na medyo matagal-tagal na din sa pananabuhan sa ibang bansa. And very challenging talaga, I think, ang pagiging OFW. Dahil nasa ibang bansa ka, hindi mo malaman ang gagawin mo kapag may problema, sino lalapitan mo. Pero ayun ang buhay ng OFW po. Totoo. Tapos, kailangan mo pang i-navigate yung new culture. Kasi Exactly. siyempre, yung culture natin from the Philippines, iba sa kultura ng ating pinagtatrabahuan ngayon. At lalong importante na kailangan mag-persevere tayo. Exactly. Okay, sa buhay natin bilang mga OFW. Now, I believe, Joanne, meron kang gustong ikwento sa amin tungkol sa mga challenges sa buhay mo bilang OFW. Maaari mo bang ibahagi sa ating mga manonood? Ayoko. Kasi para sa akin po, gusto ko siyang maibahagi sa lahat para kapulutan din po ng aral. Kasi it's not that easy na yung bawat pinagdadaanan mo sa buhay tapos hindi mo alam kung paano mo susolusyonan. Dumating po kasi ako sa point na parang right after ako magbakasyon noon sa Pilipinas for almost 6 months. 6 months. Yes po, for almost 6 months. Actually, I'm still working in a company and they allowed me dahil po meron ako nung sakit. Kaya po, nakauwi po ako ng Pilipinas. And then when I came back na talagang kailangan ko nang bumalik, meron pong nangyari sa akin ang hindi ko po ina-expect. Ano yung nangyari sa iyo? Nung mga panahon po kasi na yun,
akala ko po, yung pangyayari na yun, para po bang kumuha ka ng isang needle na inilagay sa isang disyerto na inihagis, tapos sabihin sa'yo na hanapin mo yung solusyon sa tanong mo. So, ganun po yung nangyari sa akin because it was January 2, 2017, when I went back, doon pa lang po sa immigration na na po ako, na hold na po ako. Kasi for something daw po na nagkaroon po ako ng case na hindi ko po ina-expect at hindi ko po siya alam. Nagkaroon daw po ako ng utang sa kanya na worth 85,000. 85,000. Yes, Malaki yun. Ang laki It's nun. really huge amount po sa atin. Kasi kung ganun po kalaki, it's million na sa atin. Why do I need to come back here? Hindi po ba? Yun din po yung sinasabi ko, and I'm trying to explain to everyone that I didn't know him. I didn't know this person who sued me. Kasi sabi ko, they have to show me some evidences na talagang nangutang ako sa kanila or nakapanghiram ako sa kanila. Because it's supposedly from the check, there are some supporting documents as well na how much I owe them, when I owe them, diba? And how did I get the money from them? Because I didn't see them or meet them even once. Yun po yung nangyari sa akin noon. So, and then after that, from ang nangyari sa akin noon is from the airport, dinala po ako sa jail. Diretso agad. So, nag-stay po ako doon ng overnight sa jail. And then, dinala po nila ako sa court. After po ng court, po nila ako ng piyansa. So, pinagpiyansa po nila ako. Tsaka lang po ako nakalabas after 2 days. Paano ka naman nakapagpiyansa, Joan? Iniwanan ko po yung passport. Okay. So, yun po yung naging way ko. And then, after po nun, nagdire-diretso na po nag-ongoing na po yung ng kaso. Yung kaso. Yes. Okay. So, nung mga panahon na yun, ano yung naramdaman mo? I was so devastated, siyempre po. Kasi, I didn't know that it will happen. Kasi, kung tutuusin po, umalis ako ng Pilipinas na masaya. Tapos biglang, ito yung mangyayari. Hindi po ba? So, Testing talaga, no? Challenges. Sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. Kasi despite na minsan talaga pong naging matigas ang ulo ko din noon. Kasi parang, ang naging focus ko kung paano ako kikita ng pera, kung paano ako mag-grow ang career ko, di po ba? Pero hindi ko nakita na despite of all the circumstances sa pagdadaanan ko pala, yung mga tao na nakapaligid sa akin noon ay mawawala at tanging si Lord na po yung kasama ko. So, nasabi mo nakarating ka sa court. Okay? After nung makulong ng overnight, tama ba? Opo. Okay, tapos napunta ka sa court. After that court, ano nangyari? Nanalo po ako nung sa may criminal case pa lang po. So, tapos nagbayad lang po ako ng fine. So, akala ko po tapos na. Akala ko magiging okay na to. Pero nakalabas ka nun? At after mo magbayad ng fine? Nagpo po ako ng sarili kong lawyer. Pero sad to say na sa mga binayad ko dun sa lawyer ko, hindi po pala sila tumayong lawyer sa akin. Oh, nakakalungkot naman yun. Yes, and it's just, nalaman ko lang po recently, right after na po nung second na nangyari sa akin, na wala pala tumayong lawyer sa akin. Pero binayaran mo tong lawyer na to? Yes po. Yes. Nakakalungkot naman nun. Nakakalungkot, oo. So, ano nangyari sa'yo sa second time? Ayun po, akala ko nga po kasi okay na. So, back to work na ako. So, I'm enjoying na po na sabi ko, praise God kasi okay na. Kasi during those, po na yun, dun po ako talaga bumalik sa Panginoon. During those struggles, dun pa lang po sa una. Pero kung yung pangalawa na po, nagulat na lang ako na may tumawag po sa company namin. Yung board po, pinapupunta uli ako for hearing. Ano to? For the second time? For the second time, same case, winile po nila ng civil. So, same person din po.
Yun. So, talaga po nire-request ko lang sa court na kung pwede sana makilala ko, ma-meet ko yung tao, pero hindi po siya talaga nagpakita sa akin. So, lumilitaw, Joanne, hindi pa pala tapos yung case mo kahit nakapagpiyansa ka ng araw na yon. Nung Kahit nanalo siya nung una. una po, nanalo na po Oo. ako nung una. Oo. So, ginawa po nila na sa civil case. So, ibig sabihin, hindi pa rin pala tapos. Hindi Oo. pa po natapos. Kasi yung una pala, it's criminal case ang sinampa, Yes, which po. is napanalunan Napanalunan ni mo. Joanne. Opo. And then, nagsampa sila ulit ng civil case naman Civil case ngayon. naman. Yes po, sa civil Mm-mm. case. And sad to say naman po, during the civil case, doon naman po ako natalo na. So, the court asked me to pay the amount po. The Kaya, 86,000. from 85, naging 89,000 ako. Oh. From 85 naging 89. Nadagdagan pa. Yes po, kasi I have to pay for the court fee as well. Oo, yung okay. mga Opo, lahat ng attorney mga- fees. Yes, oo, damages po na nangyari, Oo. kailangan ko po siyang i-shoulder. Okay, so pagkatapos noon, Tapos po noon, syempre po, hindi po ako makabalik sa pinagtatrabahuhan ko kasi hindi po ganun kadali. Na-freeze po yung lahat sa akin. So, hindi ko alam kung paano ko mag-survive sa mga araw na yon. Pero, nag-focus po kasi ako na, sabi ko nga po, hindi po ako nag-focus sa problema. Nag-focus po ako kung paano ko pa po mas ma-improve yung sarili ko. Ganun po, kasama po yung Panginoon. Kasi talaga pong nag-serve ako, continuous ang pagsaserve ko, and then, talagang, kasi nasa music ministry po ako, talaga pong every time na kaya kong kumanta, kakanta ko. Kasi parang yun po yung naging diversion ng emotion ko. Kung nung po mga una, sobrang takot ako, worried ako, na-stress ako, talagang under depression na po talaga yung ano ko nun. As in, nagko-consult na rin po ako sa doctor that time. Pero nung po sa pangalawa, parang may peace po ako na alam ko po that there is someone who is helping me and providing for me. Kasi during those second wala na po talaga ako mapagkuhanan. Talagang parang part-time lang ako, magawa lang ako para po noon makasurvive. But God provided everything to me. wow, that's good. Yes. That's good. Nakakalungkot, pero I think yan ang tinatawag na pagsubok sa buhay. Oo. Di ba? Oo. Di ba? Pero may question ako, Joanne. Sabi mo natalo ka nung pangalawa. So, anong desisyon ng judge? Ayun po, kasi kung hindi ko po siya mababayaran, I have to be in prison for more than 2 years. For Oh. more than 2 years. At na-imprison ka nga ba? Nung una po kasi talagang tinry ko pa po makipag-negotiate dun sa tao. Okay. Kasi yun po yung sabi sa akin, the easiest way for me to end up the problem, kasi